Panginoon, kami narito ngayon at nananabik sa inyong presensya. Okay, praise the Lord. Ating mga palapakan si Lord. Gusto kong basahin sa inyo ang salita ng Diyos. No? Tayo po muna tayo. Tayo muna tayo. Sa John chapter 10, verse 10. Okay. Praise the Lord. So ito po ang mababasa natin sa John chapter 10, verse 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana at ganap. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kalikasan. Hindi na tayo magsimpo. Ay, sinalapit ako ng buhay para makita sa camera. Nakaano na sa camera. Ay, sige na ako na. Okay, magandang gabi po mga kapatid. Kaibigan, isa pong biyaya at isang kagalakan, karangal ng aking puso na ako po ay makapag-share ng Word of God sa inyo ngayon kasama sa amin. Muli naman kami nakapag-mission dito sa Batangas. At katapos na aming mission kanina, no? Ang daming dumalo. Tapos na yung malapit sa barangay. Halo-halo, may bata, may matanda, no? Mayroon pang padidihin yata, no? At nakinig ng Word of God. Yan, salamat sa Diyos sa isa po napakalaking pagkakataon na tayo po ay patuloy na makapaglingkod. Ngayon ay salamat sa Diyos dahil tapos tayo kumain lahat, di ba? No? Lahat tayo kumain na. Kami na lang hindi pa. No? Kasi inoon na namin si Lord, inoon na namin kayo. Ayan, hindi kami papayag na magsisimula kami mangaral. Gutom kayo kasi baka hindi kayo makikinig pagka kumakalaman siya. No? No? So, ayan. Ngayon po ay hindi naman natin gano'ng kahabaan pa. So, yung ating pong topic nung nakaraang ating Bible study dito ay, kung matandaan niyo ano yung ating topic noon, about salvation, di ba? Salvation, kaligtasan, pagmamahal ng Diyos, no? God's love, salvation. So, yun ating tinalakay nung nakaraang meeting natin. So, this time, ang ating pong pag-aaralan o pagninilayan ay yung sinabi ni Jesus Christ. Kasi ang importante dito yung sinabi ni Jesus. Hindi yung sinabi ko kasi hindi naman nagbibigay buhay yung mga sinasabi ko tao lang tayo, di ba? So, yung importante dito, yung pinaka-highlight ngayon ng ating Bible study, yung sinabi ni Jesus. So, ano yung natandaan yung binasa kanina? Ano yung natandaan niyo? Ikaw, mabasa ko lang. Sige, kung magaling yung memory, no? Na-record agad sa yung binasa ko, yung ano natandaan mo, sister? Yung word lang, kahit isang word lang. Magnanakaw, natandaan. Ibang sa magnanakaw, natandaan Ano natandaan mo, sister, binasa ko kanina? Sige po. Okay lang yan, sige po. Kasi isang talata lang po yun, pero marami na po ako nabanggit habang binasa ko kanina. Yung mga words, no? Na Parito ang magnanakaw. Parito ang magnanakaw para Kung parito ang ating Panginoon, kung tayo bigyan ng buhay, nagalakat kasi. So, ito napakahalaga nito kasi minsan tatandaan natin yung mga jokes sa Facebook. Pero nakalabot isipin yung word ni Jesus nakaligtaan natin ma-memorize. Diba? Totoo lang, no? Lalo pag may mga gandang jokes dyan sa Facebook, talaga naman kahit naliligo ka, maalaala mo, matatawa ka Matandain tayo sa ganyan. Pero pagdating sa word ni Jesus, nakakaligtaan natin. Kasi ito lang din natin siniseryoso ang pangako ng Diyos. Akala kasi natin na okay lang ganito ang buhay. Alam nyo, sa likod ng buhay na ito, sa likod ng realidad ng buhay, hindi nyo alam may nakahanda ng blessings. Hindi lang natin inuunawa ang salita ni Jesus. Ngayon, balikan natin yung binasa natin ngayon. Sa talata nito, sabi dito,
dumating ang magnanakaw para lamang magnanakaw. Ngayon, sino yung magnanakaw tinutukoy doon? Yung kapitbahay na nakulong na, nagnakaw? Hindi ho. Yung magnanakaw na tinutukoy dito, hindi tao, kundi ang demonyo, si Satanas. Si Lucifer, ang tinutukoy niya na magnanakaw. Na parito, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Okay? Ang tanong, magnakaw lang ka. Sabi niyan, pumatay. Pumatay. Ikatlo, at Manila. Okay? Tapos, period. Ngayon, kung unawain natin, tatlo yung kanyang yung kanyang gawain ng magnanakaw na si Satanas, si Lucifer. No? Alam niyo si Satanas, dating anghel yan eh. Di ba? Dating anghel ng Diyos yan na perfectong anghel, makapangyarihang anghel na nag-rebelde sa Diyos. At naging demonyo siya. Ginawa ng demonyo ang sarili niya. Ginawa niyang masama ang sarili niya. Pero hindi talaga siya masama dati. So, natatokso siya sa sarili niya, sa kanyang angking ganda, talino, talented, guwapo, at lahat na sa kanya, perfecto siya, inaanghel eh. Nabighani siya sa sarili niya. So, gusto niya sambahin din siya ng kapwa niya anghel. Gusto niyang pantayan ng Diyos. Gusto niyang matulad sa Diyos. Yun ang kanyang ambisyon, yun ang kanyang ambisyoso ito si Lucifer. Kaya nagmalabis siya, nagmalaki siya, nagmamataas siya. That's why sinabi ni Jesus, ang nagpapakataas ay ibabagsakan. Yun ang yan. Binagsak siya ng Diyos. Itinapon siya sa lupa, sa mundo nito, sa earth. Dito siya. Kaya ngayon, sabi ni Jesus, kaya lamang naparito ang magnanakaw para magnakaw. So, at tinutukoy niya, si Lucifer na kalaban ng Diyos. Okay? Magnakaw, pumatay, at magwasak. So, napaka-negative, napaka-dilim ng kanyang balakin sa katauhan. So, hanggang ngayon, yan pa rin po ang kanyang trabaho. Hindi nagbabago yan. Si Lucifer, hindi na ako magbabago. Kasi ang mga anghel kapag nagdesisyon, once lang, parang semento, kapag once lang ang semento na ibuhos mo, hindi mo na mapapalambot yan. Tama? Kahit durugin mo pa yan, at haluin mo, hindi na yan lalambot. Tigas na yun eh. Ganyan si Lucifer. Yung once lang siya mag-desisyon na lumaban sa Diyos, tumalikod sa Diyos, tumalikod sa kabutihan, forever na po yun. Paninindigan niya habang buhay. Kaya hindi na siya talaga magbabago. Ngunit ang tao, ikaw ako, ay may pag-asa pa para magbago ang ating mga desisyon. Maaari ngayon, ayaw mo, hindi, pero bukas, dati na araw, pwede magpuo ka sa Diyos. Halimbawa, yung mga atheist, yung relihiyon, may mga relihiyon na hindi naniwala the existence of God. Ngayon, sa buong mundo, mas maraming mga atheist kaysa mga Kristiyano, kaysa mga believers. Yun ang katotohanan dyan. Halimbawa, India. Hindi sila Kristiyano. Hindu yan eh. Atheist ko yan. Hindi yan niwala sa Diyos. Kasi niwala sa mga pamahiin. China, pinakamalaking populasyon sa buong mundo. 95% na kanilang population atheist. Isipin nyo ha? Hindi Kristiyano, hindi naniwala sa Diyos. Kaya mas maraming mga unbelievers kaysa mga believers. At least ang Muslim, mayroon silang God, si Allah, may Diyos sila. Pero ang tsaka ang mga Muslim, mga religious yan. Pero ang mga atheist talaga wala silang Diyos na kinikilala. Hindi siya niwala sa existence ng Diyos. Ngayon, mga kaunsa, kaya ko nabanggit ang bagay na ito, para maintindihan nyo na si Satanas, ang Diablo, nakaaway ng Diyos, kapupitisan din siya sa atin, ay ito yung kanyang ginagawain, ang hasikan ng tao na pag-alinlangan. Hasikan ng tao ng pagdududa sa Diyos, sa existence ng Diyos. So, ang tao ay nakawan. So, nakawan, patayin, at wasakin. So, ano yung nanakawan na tayo na? Yung nanakawin niya, yung ating kalusugan, yung ating pamilya, maayos na pamilya, sisirain niya, papatayin niya ang tao sa pamamagitan ng mga disgrasya, mga kalamidad, yung mga
Diba, ang disgrasya ay mabilis lang yan. Segundo lang yun, di ba Brad? Yung accident, segundo lang yun eh. Araw-araw may namamatay sa accident. So, accident sa impakawid, sa aeroplano, sa itaas, accident sa dagat, sa tubig, accident sa lansangan. So, ang accident eh, kumukuha ng buhay. Nagnanakaw ng buhay. Di ba ba? May mga natutulog, kinabukasan, matigas na. So, ninakaw na ang buhay. Si Satanas, nagnanakaw siya. So, ninakaw niya ang mga tupa ng Diyos. Yung mga taong simbahan, inuudyo kanya mag-backslide. Ang mga taong simbahan, inuudyo kanya na maging makamundo, maging makasanlungan. Kaya nga may mga taong simbahan na anomalya na issue sa mga immorality. Pari, diba, pastor, madre. Naalala yung nakaraang o di pa yata last year na wala pa, ilang mo tama, 8 months pa lang niya. I think, basta po, last year pa lang, 2021, isang pastor na nirate niya ako niya. Isipin mo so, hindi niya na ako maisip yun. Pastor yan? Yung tatlong klase, di ba? Ano yun? Dasal ng Word of God. Di ba? Babasa ka ng Bible, tapos gagawin mo sa anak mo, gawin mo ba, yung gano'n na immorality na gawain, sa mong laman, di ba? Pag nasaan. So, nasaan yung Word of God? Kaya nang marinig ko sa balita na yun, grabe talaga sabi ko, grabe gawain ng demonyo. Talagang sisirain niya ang tao, sinira niya yung pamilya niya mismo, sinira niya pati church niya. Sige mo ha, sinira niya. So, hindi yan ordinaryo kung tao lang nag-isip ng ganyan, hindi niya magagawa. Gawa ng kaawayan. Na parito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, at magwasa. Ang mag-isip ka na masama, mag-isip ka pumatay, magnakaw, mangupit. Yan po ay, ano po yan eh, gawain ni Satanas po eh, udyok po yun ng Satanas. Okay? Lahat ng kasamaan na ginagawa natin sa kapwa natin, hindi natin alam na inspired ka ng demonyo. Kumbaga, napoposes ka ng evil spirit. Ibang klaseng posisyon ka na sa mind. So, kaya may mga taong maitim ang binabalak, papatay, halagang kahapon ako ng balita, halagang 100,000 pinatay niya. Sinabi niya na nahuli siya yung gun for hire, nahuli siya. Tinanong siya, bakit mo ginawa yan? Kaano-ano mo yung pinatay mo? Hindi ko. Hindi ko kilala yan. Binayaran lang po ako. Isipin mo, halagang sa gipit ng buhay. Nagipit kasi ako eh. Diba? Ganun ang mga rason nila. Halagang 100,000, halagang meron pa nga 5,000, magkakasan na. Papatay na eh. Sobrang gipit ng sobrang kagipitan, pinansyal. Yung ganung mentalidad, paano mo magagawa yung bagay na yun kung hindi ka inspired ng evil spirit? Hindi mo magagawa yun. Kung nasa normal kaisipan, kahit sabihin na natin kahit ang hirap ng buhay, hindi mo dapat gagawin yun. Kaya naman nagagawa yan, lakas loob na nagagawa ito ng tao dahil ang mga taong may ganito mga balakid isipan ay inspired ng evil spirit. Okay? So, ngayon, araw-araw nagbalita sa media, ano mga nabalita sa TV? Masamang balita. Yeah? Korupsyon, ano pa? Pagpatay, ano pa? Pagnanakaw, ano pa ating mga napapating balita. Pero nasa pangit, tinamaan ng coronavirus, iba-iba mga masasamang balita na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, mga kapatid kaibigan, kaya ho, dito sa ating binasa ngayon, malinaw po na ito ay gawain kaaway, gawain ni Satanas. Ngayon, bakit niya ba gustong sirain ang tao, gustong nakawan, gustong wasakin at patayin ang tao? Bakit ito? Kasi ang parang kaluluwa napunta sa kanya. Kasi hindi mapunta sa kanyang kaluluwa at buhay yan. Ngayon, papayag ka ba? Papunta ka sa kanya, kaharian. Hello? Hindi. Sagutin niyo ako. Hindi po. Oo, hindi tayo papayag. Hindi. Huwag kayong papayag. Ano yung bakit? Ayaw ng Diyos, magpunta tayo sa kanyang kaharian. Kasi wala na pag-asa. Pag napunta ka sa impyerno, wala na pag-asa.
Kasi ang impyerno, nilikha yan para kay Satanas at sa mga fallen angels. Kaya lang, marami pong mga tao mapunta rin doon. Maraming kaluluwa ng tao mapunta doon sa kaharian ni Satanas sa impyerno. Bakit ang sabi ni Jesus, sabi ng inyong pasilig sinabi sa Biblia, maluwag at malapad ang daan patungo sa impyerno, sa kamatayan. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay. At kakaunti lang ang dumaraan doon. Mas maraming tao nagmamarcha, nagsisiksikan patungo sa impyerno. Yun po talaga sinabi ni Jesus yan. Kaya sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot at makitid na daan, sapagkat maliwag at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Okay? So bakit malapad at maluwag? Kasi madaling magpakasama kaysa magpapakabuti. Napansin niyo ba yun? Madaling magkasala eh. Ang kasalanan sa cellphone na, magkakasala ka na. May load ka na, magkakasala ka na eh. Di ba? Ang bilis magkasala. Totoo yan. Ngayon, ito ang trabaho ni Satanas araw-araw ang maghasik siya ng kasamaan ng masamang binhi sa isip at kalooban ng tao. Yan ang ginagawa niya araw-araw. Okay? So hindi niya napapansin may mga kaisipan kayo na kaling tama. Pero mabuti na-realize ko, mali pala yung isip ko. Okay, muntik na ako gagawin ko na sana yun Naalala ko nung wala pa ako sa gawain. Ngayon, diyan sa nagtrabaho ko dati sa Nabotas, lumaro ko sa may monumento. Marami dyan mga bangkita ng mga Muslim, di ba? Ang titinda dyan sa gilid ng monumento. Namili ako. Tingin na wala akong pera. Tinawag ko na yung pantalon. Gusto rin pabili sa akin, wala akong pera. Hinampas ako ng pantalon ng tindero. So, parang grabing kaalit ko talaga. No? Sabi ko, babalikan kita. Sabi ko, nagpalit ko na balikan siya. Tirahin ko talaga sa'yo. Manghiram ako ng bala. Kilala kong guardia. Hiramin ko. Babalikan ko. Naisip ko talaga yun. Balikan. Tinanong ko na Nababarinig ko. Pumayag naman yung guardia. Hiramin ko yung baril niya. Ngayon, nung gabing yun, kasi kinabukasan plano ko na natirahin siya. Na naghinip ako. Yung panaginip ko napatay ko raw yun. Tapos, hinuli daw ako ng pulis, di daw ako nakatakas. Nakulong ako doon sa kulungan dahil nakapatay ako ng tao. Nahuli ako ng pulis, iyak daw ako doon. Pinagsisihan ko raw. Sa pag-iyak ko, nagising ako. Praise the Lord. Praise God. Sabi ko, ay salamat, panaginip lang pala. Nagbago ang isip ko, ang plano ko, ang motibo ko. Hindi ko na tinuloy yung plano ko. Napakabuti ni God. Kasi kung nagkataon, napapatay ako ng tao. Diba? Dali na pumatay. Ganun mo na yung gatilyo Puputok na yan Diba? Hindi naman niya ako kilala Kilala ko siya Natandaan ko siya kasi may ginawa sa masama sa akin So sa awa ng Diyos, talagang niligtas ako ng Lord sa kasalanan pwede kong gawin. Kasalanan na murder na sinasabi sa 10 Commandments, huwag kang pumatay. Diba? So, ayan, noon pa man talagang kahit wala pa ako sa charismatic, wala pa ako sa gawain ng Diyos, ginagabay na ako ng Panginoon. Nandun na yung patnubay ng Panginoon sa akin para hindi ako makagawa ng malaking kasalanan. So, yung mga taong nakapatay, tanongin niyo yung mga nasa kulungan. Tanongin mo sila kung ano yung ginawa nila. Gusto ba nila yung ginawa nila? Karamihan doon din nila gusto. Natokso lang sila. Nabigla lang sila. Nandilin man daw yung kanilang paningin. Hindi na alam kung anong ginawa nila sa kapwa nila. Dahil hindi lang galit. So ito yung gawain ng kaaway. Magnakaw, pumatay, at magwasak. At isa sa ginagamit ng kaaway ngayon, drugs. Ang tao, mga kalalakihan, kababaihan, mga kabataan, ini-influensyahan niya magdruga. Gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Once nakapasok ka dyan sa addiction ng drugs, hindi ka na basta-basta makawalan. Ang dami kong kilala dyan. Hindi talaga basta-basta magbabago. Ang tao na nanulula, masisira pati utak, yung behavior, nagbabago ang dami. So, hanapin nila ang druga. Kaya, himala talaga ang isang drug addict magbagong buhay. Himala. Pero yung tao na basta na magbagong buhay dahil ayaw na mag-drug, kung hindi niya tinanggap si Jesus, hindi niya tinanggap kaligtasan, hindi niya magagawa-iwasan ng druga. Kasi addiction ko yan. So, grabe ang addiction ng druga. Kaya, isipin nyo ilang pamilya ang masisira
sa drug addiction. Sa isang pamilya, sa isang tahanan, isa lang anak dyan na maging drug addict. Sira na po yan, masisira na po pamilya. Kawawa talaga ang pamilya. May kilala kasi ako anak niya drug addict Gawing napaka-miserable. Talagang wasak talaga pamilya niya isang anak lang niya drug addict. Damay lahat, pati mga kapatid, damay lahat. Nanay, mga kamag-anak, damay lahat. Kasi puro lang ginagawa, consumption, puro trouble ang ginagawa ng anak niya. So, hanggang ngayon, yung parang pinoproblema ng pamilya niya kung paano magbago itong anak niya ito. So, at yung maraming mga pamilya dyan na yun din ang naging problema nila. Yung anak nila, asawa nila, nalulung sa pinagbabawal ng tulog. Yan isa sa gawain ng demonyo para sirain ang pamilyang isang tahanan. No? So ano pa? Alcoholic addiction. Alam niyo ba mas pinakamalala na addiction, alcohol? Kasi ang pag-inom, hindi bawal. Walang bawal. Hindi bawal sa batas ang uminom, bumili ng alak. Over the counter ang pagbili ng alak. Kasi wala naman tayo sa Saudi, di ba? Sa Pilipinas tayo. So, legal ng alak. At walang batas na nagbabawal. Kaya maraming pamilya ang nasira dahil sa bisyo ng alak. At ang alak ay hanapin mo yan kapag na-addict ka sa beer, na-addict ka sa gin, sa mga alak na gusto mo. Kapag na-addict ka niyan, hanapin mo yung araw-araw. Kaya may mga tao araw-araw umiinom kasi hinahanap-hanap ng kanilang katawan. Para ako, ganoon din naman ako dati. At age of 13 years old, kasinggero na ako. Napakalakas ko uminom. Bisa din na ako nakakawin ng bahay. Tulog ako sa may graba. Sa buhangin. Tutulog kami yan. Magdamag. Lasing. No, kaya nakakababa ng dignidad ang alak. Grabe. So, halos yung kita ko, napunta lang sa alak Punta sa beer house, pag Sabado, alam niyo, pag sa pera yan, no? Trabaho ka sa construction, tapos isang araw mo lang ubusin sa linggo magtatrabaho. Isang galing mo lang ubusin sa beer house. No? Yung mga babae, hindi ka naman sinusuhin yun. Nagpera ka, okay, pakikitungo sa'yo. Lalambingin ka. Pero pag wala ka ng pera, ako. Mamalagsa ka pa sa isda. Hindi ka papansinin yan. Ganyan, kasi na-influence ng mga barkada ko, inaakay ako doon Okay, dati hindi ko naman nagawa, hindi naman ako marunong mag-beer house, pero maakay ako, ma-influence ng mga barkada ko, kaya ginagawa ko. Kaya hirap na makawala. Salamat sa Diyos dahil taong 1991 ay nasumpungan ko ang Panginoon sa pamagitan ng Al-Shaddai. Ministry. Doon ako na kinagawa. Ayaw ko ng ministry. Kaya doon ako nagbagong buhay, doon ko tinagaw si Jesus, doon ko tinagaw ang banal na Espiritu, hanggang ngayon ay eto, naglilingkod ako sa Panginoon. So, at pinagamit ako ng Panginoon ngayon dito sa Prayer Warriors of God Ministries. Charismatic po yan. Charismatic Prayer Warriors of God. Isang community sa loob ng Catholic Church. Okay? So, ngayon, mga kapatid kaibigan, salamat sa Diyos. Gusto ko magpagamit sa Panginoon. Ngayon, yung mga pinsan ko sa probinsya, hanggang ngayon, lasinggero pa rin sila. At mas malaki ang kanilang gastos sa anak kaysa pamilya nila. Ay nag-aaway sila ng asawa, naghihirap ang anak, naghihirap ang pamilya kasi yung buong sweldo sana ng mister, salip na mapunta sa pamilya, ay napunta sa barkada, sa anak. Okay? Kung hindi man anak, sugal. Ayan sa amin sa Masbate, mga tao doon kala mo busy, anong kinabilis yan? Bingo, tong-it. Hirap na nga sa buhay mga tao doon, nagsusugal pa. Wala sila ibang libangan kundi sugal. Totoo po yan ng mga kaibigan. Kaya pasalamat kayo dito, wag niyo ugaliin magsugal. Dahil hindi kayo gifted na maging sugarero o sugaro. Dahil kapag naging sugaro ka, kawawa ka. Kawawa ka din. Okay? Ito yung gawain ng kaaway. Ano ba gawain ng kaaway? To bandage people. Inaalipin niya tayo. Saan? Sa pamagitan ng drugs, sa pamagitan ng alcohol at alak, sa pamagitan ng gambling, ng sugal. Yun ang trabaho niya. Kung hindi ka sugarol, chismis naman ang ibibigay sa iyo na espiritu. Kaya may mga chismis sa maraming marites kayo, di ba? At daming marites ngayon sa social media. Okay, sabi ng demonyo,
Hindi kita kayang alipinin ng alak, hindi kita kayang alipinin ng droga, hindi kita kayang alipinin ng sugal. Eto, si Marites ang ibibigay ko sa inyo. Chismosa. Pero talaga yung chismosa, di ba? Makati ang dila. Di ba? Malikot ang dila. Yung galing magsinungaling, galing mag-chismis eh. Magkwento eh. Hindi naman totoo. So ito yung gawain ng demonyo. Ang chismis galing din sa kaaway. Kagagawan din sa tanas yan. Okay? Para sirain ang community, sirain ang pamilya, sirain talaga ang ating mundo. And then, meron ding espiritu, tinatawag na espiritu na nakatalaga sa mga leaders, sa mga mambabatas, mga legislatura, mga congressman, senador, yung mga gumagawa ng batas, yung mga nagbabalangkas ng batas natin, tinitira ng demonyo yun, naghahasik, nagagawa ng mga batas na immoral, tulad ng same-sex marriage. Kahit tulutan na yung same-sex marriage. To allow, di ba? To legalize same-sex marriage. So, gawain yan ni Satanas. So, may mga congressman sa Europa, sa Amerika, legal na ho yan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, hindi po biblical at hindi yan itinuturo ng Panginoon sa atin na mag-asawa talaga lalaki sa lalaki, babae. Hindi po talaga. Kasi, adaming ano yan eh. Yan po yung tinatawag na kasalanan ng Sodom Gomorrah. Sodomic, yun ang ano sa Sodoma. Mga tao doon, mga babae doon. Nag-start yan sa lugar ng Sodom. Kaya nga ang Sodoma ay pinugnaw eh. Pinaulan na ng asopet apoy. Dahil ganyan ang kasalanan ng mga tao. Grabe yung immorality. So hanggang ngayon, diba? Ngayon, may nagsasama naman, mga lalaki, babae sa babae. So meron talaga yan. Marami na po yan ngayon. Kailang hindi po isinasa batas kasi until na wala pang batas. Pero time will come, isa sa batas yan. Kasi kung marami ng congressman na magbubuto niyan sa panukala na yan, maisa katuparan po yan. Yung same-sex marriage. Kasi sa Pilipinas na lang hindi pinahintulungan. Alam ko sa Italy, pinahintulungan na yan. Sa lugar ng Vatican siguro ha. Ngayon, pag nangyari yan, kahit pag ang isang estado, ang isang batas, same-sex marriage ay sa ilalim na nasumpa. Ang ano natin, ang ating bansa kasi mga batas na yan against sa kalooban ni God yan, kumupunta yan sa kalooban ni God. Pero kung ikaw ay Kristiyano, sakali man dumating talaga yung ganung kasamaan na kahintulutan yan na isa batas ng same-sex marriage. So, bahala siya na basta ikaw, hindi mo gagawin yan. Bakit? Kasi alam mo sa puso mo. Alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo na hindi tama yun. So, kung ako ang congressman, ako ay senador, gagawa ba ako ng batas, kukontrahin ko yan. Di ba? Kaya lang, mas maraming baluktot na congressman Maraming makamundo Kaya, isa sa batas talaga nila yan. Tulad ng nangyari sa Amerika, sa Europa. Kaya tinan mo, di ba? Nasa ilalim ng sumpa, ang isang bansa, ang isang estado kapag ang mga batas ay immoral. Kasi may mga batas na against sa kalooban ng Panginoon. So, gagagawa niya ng kaaway, ng masamang espiritu. Sila yung nag-i-inspired, nagbibigyan ng inspirasyon sa mga leaders, sa mga mambabatas, na gumawa ng batas against the will of God. Okay? Giyera. Diba? Yung ambisyon. Ambisyon ni Putin is masakot. Pangarap talaga niya, pati Europa, masakot niya. So yung kanyang ambisyon, di ba? Delikado kasi kumbaga danger kasi kapag sakopin mo isang bansa, di ba? Sisirain mo yung kanilang freedom, di ba? Sisirain mo ang kanilang lungsod pag lumaban, pag nag-resist yan, sisirain mo. So maraming mamamatay. Siyempre maraming lalakad yan. So di ba ang pagpatay, kasalanan sa Diyos yan? Di ba? So dahil sa gera na nangyari sa Ukraine ngayon, maraming nasaktan na tao. Sundalo, both side. Sundalo ng Ukraine, sundalo ng Russia. Maraming namatay, maraming nabalo ng mga Russians. Maraming nabalo ng mga asawa ng mga sundalo. Ilan po ang namatay ngayon sa Russia? More than 35,000 ang casualty sa kanila. Ang alam ko yung pagkakaalam ko lang. So, yung mga misis na may mga anak, may mga pamilya doon. Isipin mo may mga pamilya, mga sundalo na ito. Ilan ang namatay ng sundalo sa Ukraine? Ang dami na noon.
Ilan sa pamilya ang nag-suffer, nawalan ng tahanan ng tatay, ng ama ng panindi pamilya. Dahil sa giyera. Maraming namatay. Mga bata, matanda. Dahil sa giyera. Dahil lang yan sa ambisyon ni Putin, ha? Na palawakin ang kanyang teritoryo, ibalik ang glory ng bansang Russia, yung imperyo ng Russia. Dahil sa yung mapagmataas, yung matinding ambisyon. Maging malakas, maging super powerful na bansa. Maging superiority, maging dominante sa buong mundo. Gusto niyang luluhod ang lahat ng mga bansa. Yan ang gawain ng kaaway. So, yan ang trabaho ng kaaway. That's why, ang trabaho ng demonyo, ang trabaho ni Satanas, pumatay, magnakaw, magwasak ng kapayapaan, magwasak ng katahimikan ng pamilya, ng estado, ng lipunan, ng simbahan. Si Lord Jesus Christ, ano naman ang kanyang plano? Ano naman ang kanyang gusto? So, ang gusto ng Panginoon, naparito ako upang, sabi dyan, ito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! So, kay Satanas, negative ang plano niya. Kay Lord, positive. Amen? Amen. Yes! Anong basa ng Panginoon? Kaya siya yung pupunta kay Satanas. That's why si Christ bumaba sa lupa. That's why si Christ hinali ang kanyang buhay sa krus. Ano ginawa ni Christ? Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Binalik tayo sa Ama, sa God the Father. Amen? Hallelujah! Yes, hindi lang Kristiyano, kundi lahat ng tao sa buong mundo, kasama niyo mga atheist, kasama niyan. Muslim, Buddhism, Hinduism, lahat ng tao sa buong mundo, lahat ng lahi, kasama yan sa niredeem ni Jesus ng kanyang banal na dugo. Hindi nagpapatihuli ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na magpapatalo siya. Amen? Amen. That's why si Christ, siya yung pantapat. Siya yung pinadala ng God the Father para pantapat kay Satanas. Amen. Kaya sabi ni Jesus, eto ako, naparito ako para ang mga sinira mo, ang mga pinatay mo, ang mga winasak mo, ay i-restore ko ang kanilang buhay. Ibabalik ko sila sa Ama. Ibabalik ko ang buhay sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, may buhay na wala hanggan ang sino mang nananalig sa akin. Amen? Amen. Yes! Hallelujah! Mga kaibigan, so ito yung mabuting balita. Ang mabuting balita, tayo ay ibalik sa ating God the Father sa pamamagitan ng binyag. Sino nito binyagan? Binyagan. Nabinyagan na sa pagkabata. Lahat ba ito nabinyagan na? Okay. Una, binyag. The sacrament of baptism. So, tinanggap na natin nung baby pa tayo. Diba? Ako malaki na ako pinabinyagan. Siguro 10 years old siguro ako. Ewan ko bakit mabot ng ganun eh. Ang tagal kong mabinyagan ng parents ko. Eh, ikaw, sister, ilang taon ka nung mabinyagan ka? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Ano Sa ka? Pentecost pa. Okay lang yun, basta binyag. Hindi. No. Binigyan ako Katoliko tapos din nag-Pentecost pa. Okay. Binyagan ka sa Pentecost, wala nang visa yun. Kasi once lang ang binyag. Once lang. At ikaw ay nakatala sa PSA. Tama? Tama. Nandoon. Yan ang katibayan na. Katoliko ka. Katibayan niya. Kahit lumipat ka ng reliyon dahil nabinyagan ka sa Catholic, ano yan, lifetime na yan, forever na yan. Hindi mawala ang pagiging Katoliko mo. Kailang naglipat ka ng ibang reliyon, pero still you are Catholic. And then, anak ka na ng Diyos. Okay? So, yan ang paraan ni God through baptism para gawing Kristiyano. Anak ko, alagad ko, ang lahat ng tao sa pamamagitan ng binyag. That's why sinabi ng Mark 16:16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, ano yung baptism, di ba? So, tayo yun, nabinyagan tayo sa simbahan, Catholic Church. Okay? Tinanggap natin ang sacrament ng baptism. So, tayo ay ginawang Kristiyano, ginawang anak ng Diyos. Amen? Amen. Yes! Amen! Yan! Ang unang blessing, biyaya na binigay sa atin ni God. Tayo ay Kristiyano, tayo anak ng Diyos. At ngayon, kaya galing sa Satanas. Ito, Kristiyano, binyagan to, Kristiyano na to, titirahin ko to. Pawasakin ko ang buhay nito. Guguluhin ko ang buhay nito. Tutoksuhin ko ito. Papadalahan ko ito na maraming tukso para hindi ito makarating sa Ama. Kay God.
Bagkos mapunta sa impyerno, mahulog sa impyerno. Yun ang kanyang plano. Sisirain mo. So, magnakaw, pumatay, at magwasak. Ngayon, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, bago siya makasalangit, okay? Umakit si Christ sa langit, di ba? After ng kanyang resurrection, di ba? Hindi naman sa nating isa lupa. Si Jesus Christ, after ng kanyang resurrection, bumalik siya sa langit, sa God the Father. Tapos, sa araw ng Pentecost, ibinigay niya ang Holy Spirit. Bumaba ang Holy Spirit. Bakit? Kasi pangako niya yun eh. Yun ang pinangako niya sa mga disciples na huwag kayong mag-worry, huwag kayong malungkot, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matitigating. Dahil sa pag-alis ko, darating naman yung isa pang patnubay. Yun. Kahalili ka kapalit ko. Sino yun? Ang banal na Espiritu. Na hindi nakikilala ng mundo, hindi nakikilala ng sinuman, pero kilala niyo siya sapagkat siya mananahan sa inyo. Amen. Dadalhin kayo sa katotohanan, aakayin kayo sa katotohanan, pupuspusin kayo ng banal na Espiritu, binigyan kayo ng lakas para matalo niyo si Satanas. Amen. That's why Holy Spirit ibinigay sa atin. Hello? Yun pala. So ang Espiritu Santo, siya yung nag-uudyok ng makabutihan. Kung si Satanas nag-uudyok ng kasamaan, kasi bawat sa atin may demons na nakakasign. May demonyo sa utak. May nakasign dyan. Na siya nagugulo sa atin, naghihikay sa atin para gumawa ng masama at gumawa ng kasalanan. Okay? Kaya lahat ng kaisipan na masama, negative, galing sa Satanas. Tapos sinasabi ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Makinig ka sa salita ng Diyos, makinig ka sa gawain, magdasal, magpasa ka ng Bible! Humingi ka sa Diyos! Yan ang ginagawa ng Holy Spirit, tulungan ito, pinakalakas yung loob natin. Comfort niya tayo. Bakit? Kasi ang kalaban natin si Satanas, mga demonyo. Si Satanas sa impyerno, ang nakagal, di 4 lang yun doon. Kasi ngayon, siya pa yung hari sa impyerno para pagdating ng judgment, araw ng judgment, yung general judgment, hindi na siya hari. Aalisin na pati power niya, kaya masasaktan na siya. Kasi ngayon, hindi pa siya nasasaktan sa iinit sa impyerno, kasi ang impyerno, ginawa niya ngayon kaharian. At lahat ng mga kaluluwa na napunta doon, tuwang-tuwa siya. Pagkain nila yun. Yung mga kaluluwa na naghihirap sa impyerno, yun ang pagkain ni Satanas. Tuwang-tuwa sila doon na nasasaktan ng mga tao doon. Pero ang Diyos na nalulungkot. Hanggang nakikita ni God ang mga kaluluwa na punta sa impyerno, nahirap na yung mga tao doon, nalulungkot si God, hindi dapat nila ito sasakitin. Kasi forever na yun eh. Kasi judgment na po yan pag napunta ang kaluluwa sa impyerno. Pero si Satanas, tuwang-tuwa. Parang, di ba Brad, may kwento ng mga nasa bilangguan. Buhay-hari ang mga mayot, di ba? No? Mga mayot, buhay-hari doon. Naglalagay sila para hindi sila mabugbog. Totoo yan. Kasi ang mayot doon, may babae pa yun. Binibigyan pa ng babae. Pinapatahan pa ng babae yan eh. So, yung mayor doon, kahit nasa bilangguan, buhay-hari. Di ba? Ganyan ang impyerno. Sa impyerno, si Satanas, hari. Ang mga demonyo, yung mga kampo niya, yung mga fallen angels, nandun din. Hindi sila nasasaktan sa init ng impyerno. Pero pagdating ng judgment, aalis yung power, yung 100% na power ni Satanas at ng mga demons. Aalisin niya, kaya masasaktan na. Para masahan sila. Kasama ng mga kaluluwa. Ngayon, yung mga kaluluwa nandun sa impyerno, nandun na sila. Forever rin. Ito ng pag-asa. Kaya, ang desisyon para mapunta sa impyerno ngayon pa lang magdidesisyon tayo. Ano yung lalakaran natin ang salita ng Diyos. Lalakaran natin ang daan na itinuro ni Kristo. Sabi ni Kristo, John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Wala makaparoon sa pamamagitan. Amen? So, kapag kaibigan, hanggang ngayon, ito pa rin ang purpose ni God. Kaya nagmamadali si God hanggat maaari. That's why si Christ hindi pa nagbabalik. Hindi pa dumating yung judgment day. Bakit? Kasi marami pang mapupunta sa impyerno. Hanggat maaari. Kaya gusto niya maraming mag-preach, maraming preacher, maraming pastor, maraming magpapari, maraming maglilingkod sa Diyos. Gusto ng Panginoon, maraming tao maglilingkod kasi malapit na eh. Malapit na talaga ang araw ng judgment. So, gusto
Sumigid na ang mga tao, bumalik sa Kanya. Magbalik sa Kanya kasi sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa kapag di mo tinanggap si Jesus. Tapos sabi mo, mabait naman ako, brad. Kapatid siya Panginoon, kahit mabait ka, kung hindi mo kilala ang Panginoon, hindi ka rin niya kilala. Kasi hindi mo siya kilala. Diba? So dapat kilalanin mo ang Panginoon. Bukas sa mabait ka na, hindi kilala mo siya. Kasi kapag mabait ka lang, self-centered ka. Di ako magsilbiro kasi mabait naman ako. So, parang ginagawa mong perfect sa sarili mo by your own self. Hindi mo pwede iligtas sa sarili mo na ikaw lang. Amen? Kasi, sabi nga, walang perfecto eh. Di ba? Nobody's perfect, di ba? Di ba? Nobody's perfect. Lahat sinners. Makasalanan. Totoo yan. Pari man, madre, o pastor, preacher. Lahat makasalanan. Ganyan tayo. Kaya ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Pero, siyempre, may ginawa ka. Ano yung ginawa mo? Nanampalataya ka kay Jesus. Nanamig ka sa Diyos. Yun yung ginawa mo. Lumapit ka sa Diyos. Kasi kung hindi ka nalapit, hindi mo siya kikilalanin, magpapahamak ka. Ikaw ang unang biktima ni Satanas. Okay? Yun ang trabaho niya. So, sino yung kanyang titirahin? Kapag nawala ka sa Diyos, hayaan ka na kasi kusa ka ng pumunta sa impyerno eh. Yung kaya mga nasa sabungan, mga sa aliwan, mga gumagawa ng masama, yung mga drug addict, nasinggero, kanya na yan, papunta niyan doon eh. Kanya na yan. Sino man ang niya, nasa taong simbahan, yun ang pinitila niya. May sa God, yung mayroong may awareness sa Panginoon. So, yung mga believers, yun ngayon ang kanyang puntalya. Kaya sabi ni Satanas, kayo mga kampong ko, punta kayo sa simbahan, punta kayo sa mga churches, linggo ngayon. Busy ang mga pastor, busy ang simbahan, busy ang mga pari ngayon, linggo, di ba? Kasi Sunday is worship day. Tuksohin yung mga tao doon, para hindi mapakinggan ang Word of God. Ikaw naman, sisimba ka. Pero utak mo kung saan tumatak, lipad-lipad. Gumadali si pare, birthday pa naman ngayon, tagal naman ng sermon ni Father. Kaya gano'n eh, mag-iinuman na kami pag uwi ko. Gano'n eh. So ginagawa ng demonyo, tinutokso tayo para mawala ang ating focus sa Word of God. Okay? So, huwag tayong magpatawag. Huwag tayong magpadaig. Bago sabi ni Jesus, kapag dumating ang masama, manalangin ka. Ang panalangin mo, pamanangin. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Maghari ka, Lord, sa puso ko ngayon. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Gaya sa langit. Kasi sa langit, 100% sinusunod ang kalooban ni God the Father. At sabi doon, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. So, bakit araw-araw? Everyday? Kasi dapat everyday ka humihingi. Di ba? Mag-pray ka, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Everyday, mag-pray ka. Kaya bukas ng umaga, mag-pray ka. Okay? Everyday, mag-pray ka. Huwag kang papagod, hindi ka mag-pray. Okay? And then, humingi ka rin kay God ng pangangailangan mo. At sabi doon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Yung masama ang tinutukoy doon, malawak yun. Temptation, disaster, kalamidad, di ba? Atake ni Satanas. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Then, patawarin mo kami. Saan? Sa aming mga sala. Para na sa mga nagkakasala. So, ibig sabihin talaga, huwag ka magtalim sa mundo. Dapat talaga magpatawad ka rin. Para mapapatawad ka rin ka. Then, sunod, ano sabi doon? Nauna ko na yung iadyo mo kami sa lahat ng masama. Patawan mo kami sa mga sala para patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At iadyo mo kami sa lahat ng masama. Yun yung pinakahuli. Pero sa Gospel ni Lucas, may dagdag yun. Sinabi doon sa sa iyo ang kaharian. At sa iyo ang kaharian at karangalan magpakailanman. So, ano yan? Ang tawag yan, the disciples' prayer. Kasi prayer yan na itinuro ni Jesus Christ sa mga disciples. Maikli lang pero malaman. Okay? Ngayon, yan ang ating panlaban sa
sa kasamaan. Amen. That's why, sa araw na ito, sa oras na ito, mga kapatid kaibigan, mag-start na po tayo, maging prayerful. Amen? So everyday mag-pray tayo. So tandaan natin ang ating kalaban nandyan na sa paligid natin. Kaya ang ating panlaban is, Panalangin. okay? Tignan natin mga mata, tayo natin. Hallelujah, thank you Jesus. Praise God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ate sabihin, Panginoon Diyos, kapagpalang Ama, patawad po sa lahat ng aking mga pagkukulan at mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, sa kilos at gawa. Panginoong Isus, patawarin mo, pinagsisihan ko na po ang lahat ng ito. Panginoong Isus, maraming salamat sa mabuting balita na aking narinig. Natuloy nga, Panginoon, naparito ka upang bigyan ako ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Inaangkin ko, Panginoon, sinasampalatayanan ko at pinangawakan ko ang mga pangako ito. Maraming salamat sa iyong pangako. Maraming salamat sa iyong pagmamahal na ito na ipinamalas mo sa akin sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. O Diyos, binubuksan ko ngayon Buksan ko ngayon. ang pintuan ng aking puso. Una sa lahat, tinatakwin ko si Satanas at ang lahat ng kanyang mga masamang gawain sa aking buhay. Panginoong Hesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos, at sariling tagapagligtas. Kung wala ka, Panginoon, wala akong magagawa. Kaya naman, Panginoong Hesus, halika, manahan ka, maghali ka sa aking buhay. Kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen! Amen! Okay sa inyo, Father God, in the name of Jesus, pagpalain mo silang lahat na nandito, Panginoon. Financially, materially, isa lahat, spiritual. I pray, O God, na lumago ang kanilang buhay spiritual. Lumago ang kanilang pagkakilala at pagkaunawa sa iyo, Panginoon. Nawa ang iyong magandang purpose ang siyang magandang sa buhay. Tulungan mo sila makapagbago buhay. Tulungan mo sila makadaka sa iyong kapatid kabanata. Ilayo mo sila sa masama, sa pamumuhay na panginoon ng kasalanan. Tulungan mo silang lumakat sa kabanata. Lord, ikaw po maghari sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay, trabaho, negosyo. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo, pagalingin ang mga may sakit karamdaman. Pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang mga pangarap na may makamit nila, Panginoon. At maglilingkod sila sa iyo, hindi sapat magkatrabaho lamang maghanap buhay, kundi magkaroon ng hangarin. Upang ikaw rin ipaglingkuran ang kanilang pamilya. Iligtas mo sila, ilayo sa anumang kapahamakan. Araw-araw, lagi silang pagpalay, ingat at gabayan. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang kumpanyang ito. I-bless ang pamilya po ni Sister Twinkle, Brother Jason, yung company ito, Lord, na lumago pa, dumami pa ang client, Panginoon, para maraming pa pong trabaho maibigay ng kumpanyang ito, Lord. I-bless mo ka ng mga clients, O God, ang kanilang mga outlet, Panginoon, mga sinusuplayan, O Lord. I pray, O God, na magtagumpay din po, managalan din po, Panginoon, ang kanilang pong, Lord, ang kanilang pong mga negosyo, O Lord. Yes, Father, in the name of Jesus. Yes, hallelujah. Father, i-bless ang buhay sa amin. I-bless po lahat ng kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, pagpalain, Panginoon Diyos. Lord, lahat po nandito, Lord God, pagpalain ng Panginoon. Salamat po, Diyos. At nawa, hindi ito ang huli, kundi ito ang simula, Panginoon, upang patuloy kami, Lord, makapaglingkod sa iyo, makapag-samba, makapagpupuhi sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Lahat po, Lord, ng mga trabahador dito, Lord, ipinag-pray namin, Panginoon, pagpalain mo sila, O God. Yes, Lord, makasama din namin sila sa darating po na mga gawain, Panginoon. Kaya naman, ang lahat ng ito ay aming samudalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming samudalangin. Dati magsabi ng Amen. Amen. Sa po, pasasalamat po sa natapos na Wednesday.
naging matagumpay po ang gawain ng Panginoon dito po sa planta po ni Cesar Twinkle. Ito yung kanyang mga trabahador. Ayan, so sila po yung pinupunta namin once a month. Salamat sa Diyos sapagkat nakapag-serve po tayo sa kanila, mga kapatid ko. At naway pag-pray natin na marami pa pong kaluluwa ang ating mapaglingkuran, maipahayag sa kanila ang salita ng Diyos. No? So, salamat po mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa inyong panonood. Paki-like at paki-share naman po ng ating video. Ito po ang inyong lingkod, Brother Joy Ramil Rico. God bless you. Bye-bye.